So magandang araw kabola. Sa video nito pag-uusapan natin kabola, we will predict the next 5 guards to be traded kabola, the biggest name, and then may pag-uusapan tayong controversy na naganap po dun sa most recent po na kabola. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito nga po yung nangyari, no? Dun sa game nga po ni San Miguel at saka nitong TNT kabola. So nanalo nga yung San Miguel Beermen, no? Nag-deliver si Ivan Asca sa kanyang last game kabola para may propel itong San Miguel over TNT kabola. Pero may naganap doon at malamang aware na kayo doon kung saan sa isang play nagkaroon ng problema between Romeo at saka si Asca, kasi ang akala ni Romeo kabola it will be a handoff kaya kukunin yung bola, pero hindi pala kabola, it was a fake handoff naman ang ginawa ni Asca. So doon nag-issue kasi nawala yung bola kasi trinay na kunin ni Romeo kabola. So kumbaga nag-deliver sila ng free na turnover doon sa TNT. Pero all is good naman kasi nanalo pa rin sila kabola, and at the end of the day sabi pa naman nila kabola na it's the hit of the game. Pareho kami gusto makiscore, yung sabi naman ni Romeo kabola. So in a way, di ba? Yung mismong pangyayari na yun, it's not a big issue. Pero of course, marami pa ring fans, no? Ang medyo uminit na naman ang ulo dito kay Terence Romeo. And of course, it is pretty obvious kasi doon sa nangyari, pinapakita pa rin niya po yung kanya pong nature, which is of course yung pagiging crocodile niya po kabola in terms of playing basketball kabola, po. And of course, talagang may karapatan naman siyang mag-crocodile o magboya kabola. Pero yun nga, di ba, nakakasira talaga ng chemistry, at ito nga ay isa sa mga example po noon kabola. Now, usapang mga comments muna tayo sa lesson natin na PBA Free Agency, Alaska X Big Man. Palubog na ba yung PBA? Sabi ng user KN5. Hindi pa po kabola. Yes, it's on a downtrend, pero wag naman sabihin natin na talagang lubog na. Papi Cherry, sabi pwede sa Meralco kasi masipag magdepensa, bagay sa play nila. I think yes, Meralco will be a good fit for Yusef Taha. Alan Aison, mas maganda kung Northport ang makakuha sa big man. Yes, Northport is badly in need of a big man. Shout out idol, sabi naman ni Luis Alon kabola. Now, ito na nga po pag-usapan natin. So, na-trade na nga si Bolik, one of the biggest name na in-anticipate natin na guardia na matitrade. Now, here are the 5 more big names that could be traded next. 5 ko will be Baroka, and it is about the reality kabola na kumbaga, this is now the last chance siguro, pwede mo sabihin, diba, for this score. If they will still fail to win the championship with how strong their start, with how good their import, expect a big trade. And Baroka will be a good candidate kabola na siyang ibibigay po ng Magnolia to change their current core. Number 4 natin, CJ Perez, no? So, part nga siya ng isa nakakagulantang po na rumor kabola na nilabas po ni Snow Badwa, diba? Yung rumor na punta po siya ng Ginebra, interesado makuha siya daw ni Coach Tim Cone kabola. So kung si Coach Tim Cone naman talaga may gusto, talaga may chance maganap po yan kabola. Pero yun nga lang, diba? In a way, San Miguel will give up something, diba? Kasi Perez and Fajardo is working fine kabola as a duo. So it will not be an easy deal to make. Number 3 natin, Mikey Williams, yes or no? Mikey Williams, malamang di na po yan babalik this Commissioner's Cup. Pero sa Philippine Cup, baka makabalik po ito kabola. And I do believe that with how good he is, he can still return, and the potential of a trade is still there kabola. Kung ayaw naman talaga sa kanya ng TNT, a trade could happen para may makuha pa rin po ang TNT. Number 2 natin will be Chris Ross. Chris Ross kabola. Of course, ito naman is all about San Miguel Beermen's desire to win as many championships as possible, that they can of course trade their legends, even Chris Ross. Knowing na okay naman pa rin yung plays niya, mas maganda nga yun maganda pa rin yung play niya even with his years na po kabola, mas madali po nilang i-explain yung mga magiging trade kung nakaya nga nila yung sobrang lopsided Trojano trade, diba? So they can easily use Ross again for an in-prime superstar. Number 1 natin is Stephen Holt. I think Holt, nasa perfect timing yan nakukunin kung ako po sa mga SMC teams kabola, kasi of course parang nagbumuha kasi siyang in a way kabola Bam as a number 1 pick, pero I do believe that he's playing fine kabola, na kapag ito po napunta sa isang elite team, dun nalabas sa yung laro niya, dun may makita natin na deserving siya dun number 1 pick kabola. Sa palagay mo, sino po ang susunod na mag-trade na guard? Comment lang po sa baba.